Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan. Kabayan Sagittarius, this reading is for you. This is for September 2024. Tingnan natin kung ano ang mga kaganapan sa iyo. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto po na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, kabayan Sagittarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga para sa iyo. Maaring ito is vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Para kay Sagittarius, tingnan natin. Para kay Sagittarius. May ano dito, sneaky person. Ingat ka sa mga taong may mga magsisinungaling daw sa'yo. Maaring sa trabaho mo, malapit sa puso mo, lalaki, ganyan. Ingat ka. Para kay Sagittarius. Sabi ko sa'yo, there's a snake eh. Ingat. Okay, Sagittarius, we have the fish. Okay, ang ganda. Magkakaroon ng pag-angat when it comes to your finances. Yan, may mga magigain yung wealth mo, may mga abundance na mangyari. Maaring iba sa inyo is magtatayo ng sariling business. Kung nagtayo ka ng sariling business, yan, medyo aangat daw siya. Magkakaroon ng magigain up, magli-level up siya. Actually, kasi ko ito, ibig sabihin, these are lucky. No, sa nakita ko dito. And we have the book. Yan. May iba siguro sa inyo, mahilig kayo mainom ng kape. Ganyan. And yung sinasabi ito, may mga maaari ikaw is nag-aaral, o may mga pinag-aaralan, or may mga nire-research. Baka mahilig ka mag-research. Baka mahilig kang mag-discover ng mga mystery. Ganyan. Mga ganyan, no? Or maybe, marami siguro sa inyo na masyadong masikretong tao. May mga sitwasyon na hindi niyo siguro pinapaalam, o mga sitwasyon na nililihim. No, sa nakatakto. May mga sitwasyon daw na dapat mong pag-aralan, maigi. May mga sitwasyon na before you take an action, you need to see the fact. No, ang nakikita ko dito. Huwag agad-agad magdidesisyon. Alamin ang katotohanan. You need to use your head when making a decision. Okay? Ang nakita ko dito. And we have the heart. Yan, may mga pang-aakit, may mga hahanga sa'yo, may mga bobola sa'yo, may magbibigyan ka ng love, or may magbibigay sa'yo ng love, or magpaparamdam. Maaring ganun, maaring anak mo, ikaw magpaparamdam ka sa anak mo na mahal mo siya, maaring asawa mo, karelasyon mo, pamilya mo, kaibigan mo, mga ganyan, no? Yeah, may mga giving ako nakikita sa'yo. Nakakaramdam ka rin ng pagmamahal sa mga tao na nasa paligid mo, sa iba sa inyo. Or ikaw ang magpaparamdam sa kanila, no? Mag-ingat ka talaga sa mga sticky person, lalo na when it comes to your money. Maaring may mga sticky person dito na kasamahan mo sa trabaho, or there's a person here na asawa, karelasyon, tatay, kapatid, ang nakikita ko ito, o maaari nakakausap mo siya, man, ingat ka when it comes to related ang money. No? Kasi may tao magsisinungaling. I hope hindi ka manakawan ng pera, or hindi ka mawala ng pera. So, nakita ko sa'yo dito, yan, may mga activity ako nakikita sa'yo. Siguro, mas more on you explore your self-growth. Yan, i-explore mo siguro yung sarili mo. Baka iba sa inyo, may mga activity kayong gagawin. Maybe, gusto niyo mag-hiking, gusto niyo mag-camping, gusto niyo mag-adventure, baka may travel kayo, may mga activity na gagawin kayo. May mga pag-explore, or maybe may i-explore mo yung sarili mo sa ibang situation.
Yan. Kumbaga, yun nga, meron nga tayong book, di ba? Baka siguro may mga pag-aaralan ka to develop yourself, to level up yung ability mo, yung career mo, yung situation mo, mga ganon. Or kung ano man sitwasyon yan. May mga situation na magkakaroon ng stability at magkakaroon ng pagkakaisa o there's a harmony akong nakikita sa iyo. May mga pagkakaisa ako, lalo na siguro more on developing when it comes to your relationship sa mga kapatid mo, anak mo, karelasyon mo, family mo, kasama mo sa trabaho. No, andito yung may mga situation na i-accept mo daw. Ma-accept mo o i-accept mo. Yung mga sitwasyon na maybe nahandun kasi yung you are so very caring person din. So, nakita ko dito. And may mga susuportahan ka daw. Maaring anak, asawa, kapatid, pamangkin. Yun nakita ko. Hindi ko alam, magulang, baka may inaalagaan kang magulang. Yan, may mga susuportahan ka dito. Yun nga, nandun ka sa situation mo na more mong i-develop yung sarili mo, more kang magti-train, or you need. May mga pag-aaral, ako nakikita, yan, may mga situation na habang nabubuhay ka, kailangan mo matuto, hindi wag ka lang mag-stop na alam ko na yan, no. Hindi, sabi ko, no, ate, ba't ka nang mamando? Sabi ganun, hindi naman. Kasi, di ba, sabi nga nila, hindi porket naging nagkaedad na tayo, hindi porket na matured na tayo, hindi na tayo kailangan mag-aral. Kailangan pa po nating mag-aral. Alam ko naman na alam niyo yun. Yun nga lang, minsan nakakatama. parang, parang ako ata yung sinasabi ko sa sarili ko, tama din, no? Yan, no? Yung kailangan mo yan, baka may mga i-develop, i-learn ka. Maaring ikaw, tutulungan mo yung anak mo, yung sa mga assignment niya, baka ganun, or pamangkin mo, or may tutulungan ka na kamag-anak mo, asawa mo, mga ganyan, no? Ayan, nakikita ko na mas magiging, mas more kang magkakaroon ka raw ng mga experience in life. And then, in that way daw, marami kang matututunan. Baka may mga susubukan ka taaralin ng mga situation, sa nakita ko to. May mga sitwasyon din na maaring ikaw is na maaring iba sa inyo nakakapanaginip ng mga mystery, mystery dream, no? Sa iba. Baka nananaginip kayo ng mystery dream na hindi niya maintindihan. You have a knowledge din sa nakita ko. You need to trust your intuition kasi yung intuition mo daw ang magbibigay sa'yo ng tamang pat. No? But F yan ating pat. Oo, yan. You need to listen to your inner voice. No? Ang sinasabi dito, yes, by September, nakikita ko na yung maganda, you're very independent, nakita ko yung wealth, prosperity, nakikita ko yung self-discipline when it comes sa'yo, and nakikita ko rin na binibigay mo yung effort mo sa mga situation na meron ka. Andun yung abundance. Andun yung may mga situation na may mga ma-achieve ka rin daw sa nakita ko dito by September. May mga magsasucess, maybe maliit na success to, pero there's a success na mangyayari sa buhay mo. Hindi man sa iyo tumama ito, sa anak mo, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa pamilya mo, may success akong nakikita sa iyo. No? Yun na nakikita ko. And then, sa nakikita ko rin dito sa iyo, yan, may mga decision making at may transformation akong nakikita sa iyo. When it comes to your work, nandun yung devoted, nandun yung devotion, no? Nandun yung focus and determination and commitment when it comes sa iyong work. Napaka very hardworking mo. Ang nakita ko rin dito na masyado mo perfect yung mga bagay-bagay sa buhay mo. It's good, no? Yeah. Or maaring may mga i-develop ka pa mo na skill sa buhay mo, sa sarili mo, sa trabaho mo. Yan. May mga decision making ako na kailangan mong gamitin ng yung head mo when making your decision. Ayan, magkakaroon ka ng decision making or magkakaroon ka ng mga situation na maiintindihan mo na or iintindihin mo. Babalik yung iyong strengths and yan, more on self-discipline when it comes sa'yo, sa nakita ko, lalo na pagdating sa trabaho, no? Yan, ang nakikita ko dito. Talagang, tsaka talagang nakapokus ka doon. Anak, dami yun. Nandito yung mga anak ko po, sa gilid ko.
May iba dito, may mga pa-practicein kayo, maybe your talent, may mga mamasterin kayo, at may ipopokus na daw kayo. Yun na nakita ko. Pero, when it comes to mga tao na very sneaky person, syempre, you need to talk at magsalita ka, ha? Hindi yung nararamdaman mo na sinasabi na sa intuition mo, hindi ka pa magsasalita. No? Pupo na naman anak ka. Yung anak ko. Hello! Bango-bango na anak ko. Naligo. Bagong ligo yung anak ko, ah. Tingnan natin. By this September, excitement, magkakaroon ka ng excitement na mararamdaman daw. Hindi ko alam why, pero may excitement akong nakikita sa iyo. Sabi nga natin, to delikado to sa anak ko. Siguro ma-excite ka sa mga challenge, mga explore yourself, ganyan. Thank you. Oo, talagang, oh, you have the page to page, page and page. Oo nga, this, talaga, andito ka sa situation mo na magiging very adventurous ka, you jump to your fashion, and then, magiging very creative ka, magiging very exploring ka sa fashion mo, ganyan. Iba nga dito, there's a travel. Meron din akong nakikita dito. Dalawa anak mo. Iba dalawa anak no? Or may bata kasi ako nakita. Or maybe sa iba sa inyo, dito na kayo, magpo-focus na kayo sa mga gusto nyo gawin eh. You focus and take it action to create yourself or to explore yourself, to level up, to develop yourself. Yung mga ganun nakikita ko. To your fashion. Yan nakikita ko. Then nakikita ko rin dito na pag-iipon ng pera. Yun. Siguro iba dito, mag-iipon na kayo ng pera at hindi na kayo bibili ng kahit na anong bagay-bagay na hindi naman kailangan or you need. No? Nakita ko dito. When it comes to health, it's good naman. When it comes to you, nakikita ko naman yung good health mo. Nakita ko naman nakapokus ka dito at nagtitake it action ka, magkakaroon ng mga clear na situation sa'yo. May mga solid beginning na isi-setting mo daw yung goals mo sa buhay mo by this September. Ang nakikita ko sa'yo. Tsaka magkakaroon ng very grounded na, very grounded. Nakikita ko yung pagiging matulungin mo. Nakikita ko rin yung you're taking advantage sa mga opportunity na gusto mong gawin, na mga opportunity na binabalak mo or mga opportunity na ginagawa mo. So, nakita ko dito. Sasalita anak ko, yung dinig niya. Nadal yan eh. Kaya lang Japanese na hindi niya maintindihan. Niya, Bibi Shark? Bibi Chang? Sabi niya, Bibi Chang? Yan ang aking stress reliever. Yes, nakakita ko to when it comes to siguro iba dito may mga new work, new job, travel, adventure, and kung kayo is nasa situation na painful na situation or negative thought or you're stuck or you're feeling lost or nagkakaroon ng frustration sa iyong buhay, huwag ka daw mag-alala kasi lahat yun is magiging okay, no? Magiging okay siya. Magkakaroon na ng stability o magiging okay ang lahat. And syempre, sinasabi rin dito na kailangan mo rin mag-move on at kailangan mo mag-trust to your intuition. Diba? Para maging okay totally siya. Kailangan mo i-create yung sarili mong muli, maaaring iba sa inyo. Kung gusto nyo mag-iba ng trabaho or ka-relationship, yan, it's okay daw. Hindi ko naman kayo binubuyo, Kumaga, there's an opportunity na offering na magiging okay sa'yo. Yan ang sinasabi. Yun na lang, kung tatanggapin mo yun, opportunity na yun. And then, there's an opportunity rin na nakikita ko dito, kung lalabas ka sa comfort zone mo, na you are feeling pain and there's a frustration,
na nakita ko dito at nakakaroon ka ng victim mentality, kung ikaw daw is lalabas doon at mag-a-action ka, is it will be okay ang lahat. Kailangan mo daw i-accept yung mga bagay-bagay na nahihirapan ka. Kasi as long as hindi mo siya na-accept, yung pain na yun, hindi ka makakamove on. Kahit nag-move on ka, dala-dala mo yun. You need to take it out. There's a new beginning, there's a change. Ako na nakikita sa'yo. Maaring opportunity, maaring love life, maaring work. Yan, may mga darating daw sa inyo. Or maybe activity, adventure. Ulit-ulit ka ate, sabi ganun yun. Pinapaalala ko lang. May mga sitwasyon na kailangan mong aksyonan. Bakit po? Bakit po? Okay. Meron daw dito ako na nakikita na maring inaalagaan mo o sinusuportahan mo. O nakita ko na tao na maring there's a pain, may financial problem, may sakit, or may nararamdaman na they feel sorry. Ang nakita ko. Or maybe may person dito na sorry because of nabibigyan kanya ng mga stress, paghihirap, lungkot, yun na nakita ko. Baka may mag-sorry. Baka may tao o situation ako na nakita naglalabas ka ng pera sa kanya, tapos hindi man niya to ipasabihin sa'yo, paparamdam niya sa'yo na sorry. Mararamdaman mo naman yun na kung nararamdaman kung siya is bumabawi. Yan. O kaya, maliwala, magkagalit kayo. Halimbawa, ganun. Tapos, hindi man siya mag-sorry, pero magiging okay siya sa'yo. Magkikare siya sa'yo. It equals na sorry. Kasi sorry is a word. Salita lang yun. Kahit sino pwedeng mag-sorry. Iba kasi yung expression sa salita. Tandaan niyo po yun. Mas masarap iparamdam niya sa'yo na they feel sorry kaysa sa magsalita siya na I'm sorry. Tandaan niyo yun magkaiba yun. Mas masarap ang i-express ang action na nagsisisi siya kaysa magsalita. Kahit sino pwede mag-sorry. Kahit na sino pwede magsabi ng I love you. Tandaan niyo yun. Opo ate, sabi Kaya yung mga iba kasi nadidinig ko na sana mag-sorry siya. For what? Diba? hindi mo kailangang madinig yung sorry niya. Parang sinasabi mo, parang inaano mo na, pinagdidikdikan mo. Gusto mong marinig na, ay, sorry kasi niloko kita eh. Sorry kasi dinaya kita. Sorry kasi in-scam kita. Sorry kasi, hindi mo kailangan madinig yun, di ba? Hindi mo kailangan yung sorry niya. Di ba? Ang kailangan mo, yung nagsisisi siya. Ang kailangan mo, yung action niya. Sorry is a word. Tingnan natin. Kailangan, sa mga situation na ito, kailangan you need to live and learn. You need to learn. Okay? When it comes sa mga sasabihin mo, is ilalabas mo mga salita, kailangan pag-aralan mo rin. Para hindi tayo makasakit o walang masaktan. Sa nakikita ko sa'yo dito, yes, may mga gagawin ka na daw na situation sa buhay mo. Maaring may mga i-develop ka, may i-take it action ka. Mayroong mga sitwasyon na magiging busy ka talaga. Magiging busy ka this September. Parang may gagawin kang kasi creativity, maybe you're doing your best to develop yung trabaho mo, sarili mo,
Yan, may mga minamanifest ka eh. May mga minamanifest ka na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kailangan daw, ano to, um, ano ba to? Mag-take it action ka, syempre. Focus and take it action ang nakita ko dito. Tsaka, um, siguro nga iba sa inyo, magkakaroon kayo ng bagong trabaho, love life, passion, or may mga gagawin kayong action, activity, ganyan. May taong magsusorry. Wait, kanina ko pa nakikita yun. Palabas na ba siya eh? May taong magsusorry. Ano pwede ko malaman? More on ano kaya? More on creation, more on developing, more on exploring this September. Ang nakita ko sa inyo. Uy. Okay. May tao dito na nagsisinungaling. Kanina ko pa ito nakikita. Di ba una pa lang, may taong magsisinungaling sa'yo. Malapit sa puso mo. Maring asawa mo, karelasyon mo, maring ikaw nagsisinungaling ka sa sarili mo, maring nagkakaroon ka ng options in life, hindi mo lang masabi, nagsisinungaling ka, or maybe, basta may taong naglilihim, may taong may sikreto, may tao na malapit sa puso mo. May tao na may hidden. You need to use your intuition, yung common sense mo, o yung listen to your inner voice. And you need to be aware. Okay? Kasi may taong maaring nagpa-backstab sa'yo. May tao na ginagagaguhin ka. Tandaan mo, meron tayo ditong kanina may nakita tayong ahas. Diba? Tsaka taong maglalay, sinabi ko naman sa inyo yun. Makakaramdam ka raw ng lungkot or vice versa tayo ha. Apart to the family or maybe ikaw, makakaramdam ka raw ng depression, lungkot, kalungkutan, magiging moody ka, maaaring maybe dramatic ka, may mga sitwasyon na magkakaroon ng depression, may tao rin akong disloyalty na nakikita dito, negativity, may mga sitwasyon na mawawalan ka ng kawalan ng pag-asa sa nakita ko dito, or just a mother figure here na nawawalan ng pag-asa sa sarili niya sa nakita ko dito. Kaya masyado siya nagiging moody, maaring hindi ko nakita yung stable nitong tao na to eh. Maaring ganun, or ikaw, ito. May mga sitwasyon na they weak, or maybe ikaw, baka magkasakit ka, or there's a mother figure here na may sakit, or magkakasakit. Hindi man siya babae, mother figure, may magkakasakit, or may sakit. Ako na nakita dito. Ha? Magkakaroon ng insecurity? Hindi ko alam, ikaw? Or there is a person here na may insecurity. May insecurity ako nakikita dito. Insecure. Maring asawa mo, maring kapatid mo, nanay mo, kasama mo sa trabaho, kasi na-insecure siguro sila sa'yo kasi stable ka. Nakita niya na you're okay. Nakita niya na parang wala kang problema. Nakita niya na komportable yung buhay. Maaari na insecure sa ganun. And then, nagninidi siya na sana ako din, sana ganyan ako, sana ganun din ako. Mga ganun. So, sino man yung tao na yun sa'yo? Halimbawa, sa asawa mo, mas okay yung profession mo than sa kanya. Hindi man niya sinasabi sa'yo na insecure siya.
natatapakan yung ego niya or karelasyon. Kung ano man siya. Basta ipasok mo yung sarili kung sino siya sa ano. Alam mo naman yun. Kung kasama lang kita, araw-araw kitang mabasahan. Araw-araw to si Wasa. Bago ka pumasok sa trabaho no. Babasahan na kita umaga pa lang no. Joke lang yun Magkaiba ba kayo ng ng country? May taong mayroon dito karelasyon, magkaiba kayo ng country? Or magkaiba kayo ng lahi? Or hindi man siya country, magkaiba kayo ng probinsya, mga ganyan. So nakikita ko sa'yo dito, may mga desisyon daw ako na nakita na malilito ka. Or maybe, may tao dito, apart to the family, na malilito. Magkakaroon ng maaaring ikaw or apart to the family. Magkakaroon ng maraming choices. Maybe ikaw or apart of the family, may tao dito, maaaring lalaki, nag-i-illusion siya, or ikaw, mag-i-illusion ka, magde-daydream ka, magpa-fantasizing ka, mga ganun, ang nakita ko dito. Maaaring nag-i-illusion ka na, I hope may sarili akong bahay, I hope may sarili akong ganito, may ganyan ako, may ganun ako, mga ganyan. May mga situation ako ganyan. Tapos, may mga illusion ka siguro na how to transform, mabago yung buhay mo, yung mga ganun. I-daydream mo daw yun. Maybe you have a choices, magkakaroon sa iba sila ng choices when it comes to a decision making. Maraming choices na magaganap sa'yo na dapat mo desisyonan na kailangan isipin mong maigi. You need to use your head when making a decision. Sinasabi ko sa'yo dito, magkakaroon ka ng choices. Halimbawa, may dumating na bagong love, diba? May dati ka, tapos, syempre, pass na yun. Halimbawa lang. Tapos may dumating uli, tapos may isa pa, ganyan. Kung ano man choices in life na yan, or decision making in life na yan, you need to use your head when making a decision. Okay? Magkakaroon daw ng pagkikita o may mag-uusap-usap. Ako na nakita na maybe close relationship, family unity, reunion, there's a celebration maybe sa iba. Ako nakikita, siguro yung iba dito, o kasi may celebration maybe birthday, wedding, may getting together actually, may surprise parties, event, ganyan, may nakita ko. May nakikita rin ako dito na maaring may mga achievement na maliliit na goal ako nakikita sa'yo. Kasi nakita ko rin ito by September is magiging okay yung life mo. May mga malital goal. Halimbawa, hindi man sa'yo, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa pamilya mo, mayroon silang na-achieve na goal o maaring may na-receive siya ka na isang halimbawa, isang hindi unexpected na, halimbawa lang unexpected na hindi mo inasahan na marireceive mo yun. Yun, achievement yun, di ba? Wow, my God, dati iniisip ko lang to, ngayon meron na, yung mga ganun. Hindi man sa'yo, sa malapit sa puso na yan. May mga success ako nakita sa iba. When it comes sa loob ng bahay, I don't know why, siguro yung iba sa inyo, kayo yung nagdesisyon sa loob ng bahay. Yun ang nakita ko. Kayo yung nagmamanage, siguro ganun. Sa iba. Maybe sa sarili mo, sa family mo, anak mo. Okay. Ang nakikita ko dito is you need to chase your dream. Kailangan mo daw magpakatotoo sa sarili mo. Ang sinasabi niya dito. May mga idea daw na tumatakbo sa isip mo na need mong i-pursue. Maybe work, developing skills. Yun. Kung ano mang idea yon, no, na maybe project, ganyan. Yan, may mga pagkakapirahan. Kung ano man tong idea na to, kailangan mo daw to i-pursue. And you need to chase your dream. No, sa nakita ko. Siyempre, handun pa rin na kailangan mo i-analyze, kailangan mong i-progress, kailangan may mga strategizing. Kailangan mong perfectin ito. Kailangan mong
You need to give determination, focus, commitment dito sa situation na to para maging okay ang lahat. Diba? Yun ang sinasabi. May mga gagawin ka na ata by this Mm-mm. Yes, we have the Ten of Pentacles. So, paano man itong situation na to, i-pursue mo ito kasi magsasucess at magsasucess siya. Isipin mo rin daw yung sarili mo. Siguro kayo ba dito sa inyo, may magbi-business kayo or may mga gagawin na kayong project, kung ano man ito. Siguro iba dito, baka meron na kayong trabaho, tapos magkakaroon pa kayong mga part-time na pagkakaperahan, may mga iniisip siguro kayong ganun. I-force nyo daw yon kasi it will help. Kasi nakita natin yung Ten of Pentacles, magiging success. There's a victory and success na magaganap sa'yo. You need to create lang talaga yung sarili mo, more on developing, be concentrate. This is a breakthrough para sa'yo. Itong opportunity na to na darating sa'yo. Yung idea na to. No, there's a beginning of a journey, a new energy, and an achievement. I-pursue mo. Kung hindi mo i-pursue, edi wala. Di ba? Arigatou naman si God bless.